Nag-story na si United Nationalist Alliance Interim President Toby Tiangco saan niya ipaglikha ng lamat sa pagkakaibigan ng mga Po at Binay kasunod ng pag-question niya sa residency ni Senadora Grace Poe. Tinanggap naman ito ni Po. Bukas din ang Senadora na magpa-DNA test para matukoy kung ang lalaking sinasabing nakapulot sa kanya ang kanyang tunay na ama. Nakatutok si Jamsi Sante. Binalikan kanina ni Senador Grace Poe ang Haro Cathedral sa Iloilo kung saan siya iniwan ng kanyang tunay na ina noong siya'y sanggol pa. For me, it's an emotional visit. No? Tuwing naman pupunta ako sa isang probinsya, hanggat maaari, nagbibisita ako ng simbahan. Yan ang bilin sa akin ng aking nanay, lalo na itong simbahan na ito. Ang pagbisita ni Poe sa Iloilo at ibang probinsya, bahagi raw ng kanyang pagdedesisyon kung tatakbo ba siya sa mas mataas na posisyon sa 2016, partikular ang pagiging Pangulo. Sa pakikipag-usap ni Poe sa mga taga Iloilo na naging bahagi ng kanyang kabataan, tila lumalapit daw siya sa katotohanan. Dumarami raw kasi ang nagsasabing ang tunay niyang ama ay si Edgardo Militar na nakalagay sa kanyang foundling document bilang nakatagpo sa kanya. Matagal nang pumanaw si Edgardo pero bukas daw si Poe sa ideya ng pagpapa-DNA test. There's an offer from the children of Edgardo na pwede sila magpa-DNA. I'm thinking about it. Mismong ang kinikilalang ina ni Poe na si Susan Roses, minsan na rin daw nagsuspetsya na baka galing nga sa pamilya militar ang tunay niyang magulang. Kinausap sila ng mom ko, yung iyak daw ng pamilya, tuwing pinag-uusapan ako, sabi niya, parang nararamdaman ko baka isa talaga sa kanila eh. Umaasa rin si Poe na mareresolba na rin ang issue kaugnay sa kanyang citizenship, bagaman kumpiyansa siyang isa siyang natural-born Filipino at kwalipikado para tumakbo bilang Pangulo o pangalawang Pangulo. Samantala, tinatanggap raw ni Poe ang paumanhin ni Navotas Representative Toby Tiangco para sa paglabas ng issue ukol sa kanyang residency. Nagsorry si Tiangco dahil nagdulot daw siya ng lamat sa pagkakaibigan ng pamilya Poe at pamilya Binay. Sinabi rin ni Tiangco na hindi na raw siya magsasalita tungkol sa issue. Nagpapasalamat pa nga ako kay Congressman Toby Tiangco. Bakit? Kasi nilabas niya itong issue na ito eh. Importante na malaman ng ating mga kababayan kung ano ba talagang issue na ito. At kung makukumpara nila, ito ba ang issue kay Senator Poe, teknikalidad? Dati nang sinabi ni Poe, meron siyang mga dokumento tulad ng real estate records at enrollment records ng anak na makakapagpatunay na nakatira na siya sa Pilipinas simula 2005 at pasok siya sa 10-year residency requirement ng saligang batas para sa tumatakbo sa pagkapangulo at pangalawang Pangulo. Jamsi Sante, Nakatutok, 24 Oras.